May mga kwentong hindi kailanman namamatay. Nagtatago lamang sila sa ilalim ng lupa. Naghihintay ng tamang panahon upang muling umahon. Noong 2009, isang masayang paglalakbay ng isang ina at ng kanyang anak sa bundok halkon ang nauwi sa isang misteryo. Ang sabi nila, sila'y naligaw. Kinuha nga bundok. Yun ang kwentong tinanggap ng lahat sa loob ng 11 taon. Hanggang sa isang araw, isang ranger, nalapadpad sa isang lugar na hindi dapat puntahan. Ang nakakita ng isang bagay na nakatago. Hindi isang simpleng bakas, kundi isang eksenang magpapatunay na ang pagkawala nila ay hindi isang aksidente, kundi isang plano. Sa episode na ito ng LOP Kwento, hindi natin hahanapin kung saan sila nagpunta. Sasamahan natin ang isang retiradong investigador sa paghahanap kung sino ang nagligaw sa kanila sa kanilang huling hantungan. Ating aalamin ang katotohanan sa likod ng mga ngiti sa mga huling litrato. Unang bahagi ang bulong ng mga ugat. Sinasabi nila, ang bundok halkon ay hindi nakakalimot. Ang bawat ugat na gumagapang sa ilalim ng lupa ay isang daliri na humahawak sa mga alaala. Ang bawat ihip ng hangin na dumadaan sa mga dahon ay isang bulong ng mga kwentong matagal nang nakalipas. Hindi ito nagsasalita sa wika ng tao, ngunit para sa mga marunong makinig. Ang bundok ay laging nagkukwento. Naghihintay lamang ito, hinihintay nito ang tamang ihip ng hangin, ang tamang buhos ng ulan, upang hugasan ng lupang maingat na itinakip ng tao sa mga lihim na ayaw nitong ipalam. Agustong taong 2020. Isang linggo na ang nakalipas mula nang manalasa ang bagyong Ambo. Ang hangin ay mabigat pa rin, puno ng amoy ng basang lupa, nabuwal na mga puno, at ang matamis ngunit may halong lungkot na halimuyak ng nabubulok na mga dahon. Si Julio Gomez, 25 taong gulang, ay maingat na tinatahak ang isang landas na halos nabura na sa mapa. Isang park ranger na lumaki sa maingay na syudad ng Batangas. Ngunit sa kanyang mga ugat ay nananalaytay ang tahimik na dugo ng mga mangyan. Isang pamanang iniwan ng kanyang lola. Ang pagbabalik niya sa Mindoro ay hindi lamang isang trabaho. Isa itong paghahanap ng koneksyon. Isang pagtatangkang pakinggan ang mga kwentong ibinubulong ng bundok na ito. Tahimik ang gubat. Isang katahimikang naiiba sa karaniwan. Wala ang ingay ng mga kuliglig. Wala ang huni ng mga ibon. Tila ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga matapos ang unos. Bawat hakbang ni Julio ay lumilikha ng malagkit na tunog sa maputik na lupa. Ang kanyang tungkulin suriin ang lawak ng pinsala, itala ang mga nabuwal na puno, at tiyaking ligtas na muli ang mga landas. Ngunit may iba siyang nararamdaman, isang pakiramdam na may nagbago. Hindi lamang sa pisikal na anyo ng gubat, kundi sa mismong kaluluwa nito. Sa gitna ng kulay kape at luntiang tanawin ng pagkawasak, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang kumpol ng kulay rosas at lila. Sa isang di pang karaniwang lugar, sa tabi ng isang malaking gumuhong lupa sa gilid ng isang bato, may isang kumpol na mga waling-waling, isang pambihirang uri ng orkidya sa lupa, na tila isang hiyas na isinuka ng bundok matapos ang paghilab ng tiyan nito. Ang isip niya, na sinanay sa siyensya, ay nagsasabing isa lamang itong halaman. Ngunit ang kanyang dugo, ang kanyang intuwisyon, ay nagsasabing isa itong senyas. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit, mas luminaw ang nakikita niya. Ang mga bulaklak ay tumutubo sa mismong bibig ng isang madilim na siwang na nabuksan dahil sa pagguho, isang maliit na kuweba, na ang bukana ay dating natatakpan ng makapal na lupa at mga baging. Isang lugar na kung hindi dahil sa bagyo, ay mananatiling isang lihim magpakailanman. Huminto si Julio. Pinakinggan niya ang paligid. Tanging ang tunog lamang ng sarili niyang paghinga ang kanyang naririnig. May kung anong nagtulak sa kanya na sumilip sa loob. Isang puwersang mas malakas pa sa kanyang profesional na pag-iingat. Ang una niyang naamoy ay ang hangin malamig. Hindi gumagalaw. At may amoy ng lupang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang una niyang nakita ay isang hugis. Isang bagay na hindi natural sa loob ng isang kuweba. At nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, dahan-dahan, piraso sa bawat piraso, nabuo ang isang larawan. Isang larawang susunog sa kanyang isipan at hinding-hindi na niya malilimutan. 2 kalansay. Nakatagilid ang mga ito. Nakasandal sa malamig na pader ng kuweba. Ang mas malaking kalansay ay tila mahigpit na nakayakap sa mas maliit, na ang bungo ay nakasiksik sa may dibdib nito, na tila naghahanap ng kanlungan. Ang isang lumang backpack,
na ang kulay ay halos kapareho na ng lupa, ay nagsilbing unan sa ilalim ng kanilang mga bungo. Sa gitna ng pagkabulok, isang detalye ang halos pumiga sa puso ni Julio, isang kamay na buto, nang mas malaking kalansay ang nakapatong pa rin sa balikat ng maliit. Isang kilos ng pag-aalaga na nagtagal kahit na ang laman ay matagal nang nawala. Ito ay isang tahimik na larawan. Isang larawan ng pagprotekta hanggang sa huling walang tunog na hininga. Napaurong si Julio. Napasandal sa pader sa labas ng kuweba. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Sa sandaling iyon, hindi siya isang park ranger. Isa siyang saksi. Isang saksi sa isang trahedyang nanahimik at naghintay sa dilim ng napakatagal. Matapos ang ilang sandali, pinilit niyang kumalma. Sinunod niya ang protocol na itinuro sa kanya. Kinuha niya ang kanyang radyo ngunit nag-alinlangan. Sino ang tatawagan niya para sa isang bagay na ganito? Tiningnan niya muli ang loob. Maingat niyang sinuri ang paligid ng hindi gumagalaw ng anuman. Ang kanyang mga mata ay muling napadako sa backpack. Tila may kung anong humihila sa kanya. Dahan-dahan, gamit ang dulo ng kanyang daliri, itinaas niya ang isang bahagi ng marupok na tela. May natigilan siyang isang matigas na bagay sa loob. Maingat na binalot sa ilang patong ng makapal na plastik na selyado pa. Gamit ang dalawang kamay, na tila nag-aangat ng isang sagradong bagay. Marahang niya itong inilawas. Isang lumang digital na kamera. Isang Canon PowerShot. Hinawakan ito ni Julio. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad. Hindi ang pisikal na bigat, kundi ang bigat ng 11 taon ng katahimikan. Ang bigat ng mga kwentong nakakulong sa loob nito, 11 taon ang nakalipas. Ang hangin ng tag-araw ng taong 2009 ay magaan at puno ng tawanan. Si Amelia Sandoval, isang ethnobotanist na may ningning sa mga mata na kayang tumuklas ng hiwaga sa pinakasimpleng dahon, ay nakaluhod sa tabi ng isang sapa. Itinuturo niya ang isang maliit na halaman sa kanyang 8 taong gulang na anak na si Sofia. Tingnan mo ito, anak, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pasyon. Ang tawag dito ay makahiya kapag hinawakan mo. Magsasara ang mga dahon nito. Parang isang mahiyaing batang nagtatago. Isang paalala na kahit ang pinakamaliit na nilalang ay may sariling paraan para protektahan ang sarili. Hinawakan ni Sofia ang halaman gamit ang kanyang maliit na daliri. At sa sabay-sabay na pagtiklop ng mga dahon, isang malakas at purong halakhak ang kumawala sa kanya. Isang tunog na tila naging musika sa buong kagubatan. Para kay Amelia, ang pag-aaral sa mga halamang gamot ng mga mangyan ay hindi lamang isang pananaliksik. Ito ay isang paraan ng pakikinig sa mga kwento ng lupa. Isang pagbibigay galang sa karunungang mas matanda pa sa siyensya. At para kay Sofia, ito ang pinakamalaking palaruan sa buong mundo. Isang lugar kung saan ang bawat bato at dahon ay may bagong kwento. Mama, bakit po bilog ang mga bato sa sapa? Tanong ni Sofia. Habang pinupulot ang isang makinis na batong kasinlaki ng kanyang palad, ngumiti si Amelia. Hinaplos ang buhok ng anak. Dahil iyan sa tubig, mahal ko. Sa paglipas ng napakaraming panahon, paulit-ulit na dinadaanan ng tubig ang mga bato. Hinuhubog ng agos sa mga matutulis na gilid hanggang sa maging makinis sila. Tulad ng mga tao, kailangan din natin ng panahon at mga pagsubok para hubugin ang ating puso at maging mas mabuti. Masaya sila, ligtas, puno ng pag-asa at pag-uusisa habang nagpapahinga sila sa tabi ng sapa. Isang anino ang tahimik na lumitaw mula sa pagitan ng mga puno. Isang matandang lalaki na ang tindig ay kasing tikas ng mga puno sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit na tila mapanang mismong bundok na kanyang tinatahanan. Nakasuot siya ng simpleng damit at may dala-dalang tungkod na gawa sa matibay na kahoy. Ngumiti si Amelia, isang ngiting puno ng paggalang. Magandang hapon po, Mang Mateo. Bahagyang tumango ang matanda. Ang kanyang pangalan ay Mang Mateo. Ang gabay na sinasabi ng lahat, na marunong makipag-usap sa bundok. Ang kanyang boses ay malumanay at magalang nang siya ay sumagot. Isang tunog na tila bahagi na ng hangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay naiiba. Malalim ang mga ito, at sa kabila ng init ng tag-araw, ang mga ito ay malamig. Tulad ng tubig sa pinakamalalim na bahagi ng batis na hindi kailanman naaabot ng sikat ng araw. Ikalawang bahagi, ang inspektor at ang multo ng Cordilleras. Ang balita tungkol sa natuklasan sa Mindoro ay gumapang na parang baging mula sa maliit at malikabok na himpilan ng pulisya sa probinsya, patawid sa mga karagatan, hanggang sa magulong mga pasilyo ng Camp Crame sa Maynila.
Sa huli, ito ay naging isang manilaw-nilaw na folder na may simpleng markang Sandoval case. At lumapag ito ng halos walang ingay sa ibabaw ng isang bunton ng iba pang mga folder sa mesa ni Inspector Ricardo Rick de la Cruz. Ang kanyang opisina sa cold case unit ay isang tahimik na silid. Isang isla sa gitna ng rumaragasang karagatan ng mga bagong krimen at trahedya. Ang hangin dito ay tila hindi gumagalaw. Laging may amoy ng lumang papel, alikabok at kapeng matagal nang lumamig. Si Rick, sa edad na 50 siyam, ay isang taong tila hinubog at pinatigas na mga kasong kanyang hinawakan sa loob ng 30 taon. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakuba. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa hindi nakikitang bigat ng mga kwentong hindi pa natatapos, mga tanong na hindi pa nasasagot. Ang mga guhit sa kanyang noo ay hindi lamang marka ng panahon. Ang bawat isa ay tila isang landas, patungo sa isang misteryong hindi na nalutas. Ilang buwan na lamang ang bibilangin at siya ay magre-retiro na, ang Sandoval case. Sa unang tingin, ay isa na lamang huling papel na kailangang ayusin. Isang huling kaso na kailangang isara bago tuluyang isabit ang kanyang baril at tsapa. Binuksan niya ang folder. Ang mga mata niya, nasanay nang magbasa ng mga ulat ng karahasan, ay mabilis na tinakbo ang mga unang pahina. Ang mga unang salita sa ulat ay simple at direkta. 2 kalansay. Babae, tinatayang nasa hustong gulang. Bata, tinatayang 8 taong gulang. Ngunit nang mabasa niya ang sumunod na pangungusap, na isinulat ng isang batang soko na marahil ay may artistikong hilig, bigla siyang napahinto. Ang mas malaking kalansay ay natagpuang nakayakap sa mas maliit, na tila isang huling pagtatangkang magbigay ng init at proteksyon. Isang munting panginginig ang gumapang sa kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay ng humawak ng baril, ngunit hindi sa ganitong uri ng lamig. Biglang nawala ang ingay mula sa labas ng kanyang bintana. Ang tunog ng mga busina at ang ugong ng syudad ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang silid ay tila lumamig. Ang mga salitang yon, ang imahen iyon, ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto na matagal na niyang pinipilit isara at tandaduhan. 15 taon ang nakalipas. Cordilleras, hindi umuulan noon. Ngunit ang hamog ay napakakapal, na tila isang puting kumot na dahan-dahang bumalot sa buong kabundukan. Nilalamon ang bawat puno, bawat bato, bawat tunog. Pamilya Reyes, ama, ina, at isang masayahing 6 na taong gulang na anak na babae, si Ana, nawala. Tuluyan silang nilamon ng hamog. Ang tanging natagpuan, pagkatapos ng ilang linggong paghahanap, ay ang kanilang sasakyan sa gilid ng isang bangin, nakaparada ng maayos. Sa loob, sa upuan sa likod, ay isang manika. Ang mga mata nitong gawa sa itim na butones ay tila nakatitig sa kawalan. Naghihintay sa isang batang hindi na babalik. Naaalala pa ni Rick ang mukha ng lolo ni Ana. Isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bato, nakatingin sa kabundukan. Isang mukha na walang luha, walang galit. Isang mukha na hungkag, na parang ang kaluluwa sa loob ay kinuha na rin ng bundok. Walang katawan, walang bakas, walang sagot. Tanging ang walang hanggang katahimikan lamang ng kabundukan. Ang kasong yun ang naging pinakamalaking peklat sa karera ni Rick. Hindi dahil ito ang pinakamahirap, kundi dahil ito ang nagparamdam sa kanya ng sukdulang kawalan ng kapangyarihan, ang nagturo sa kanya na minsan ang hustisya ay hindi matatagpuan dahil ang kalaban ay hindi isang tao, kundi ang kalikasan mismo. O baka naman hindi. Rick, sigurado ka bang gusto mong hawakan yan? Ang boses ng kanyang hepe, si General Santos, isang taong mas madalas makipag-usap sa mga politiko kaysa sa mga investigador, ang bumasag sa katahimikan. Lumanay yan, 1 dekada na. Pwede nating ibigay sa mas batang opisyal. Mag-focus ka na lang sa mga papeles mo para sa retirement. Deserve mo ng pahinga. Tumingin si Rick mula sa folder patungo sa kanyang hepe. Sa isang iglap, nawala ang pagod sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Santos. Isang determinasyon. Isang apoy na dahan-dahang nag-alab. Hindi. General, mahinang sabi ni Rick. Ngunit ang kanyang boses ay matatag at hindi natitinag. Akin ang kasong ito. Ang sandaling iyon ang nagpabago sa lahat. Hindi na ito isang folder lamang na puno ng mga lumang papel. Ito ay naging isang personal na misyon. Isang pagkakataon para balikan ang kabundukan. Hindi sa Cordilleras, kundi sa Mindoro. At sa pagkakataong ito, makahanap ng sagot. Hindi siya agad lumipat patungong Mindoro,
Ang isang bihasang mangangaso ay hindi agad sumusugod. Pinag-aaralan muna niya ang kanyang biktima. Ang una niyang ginawa ay kunin ang telepono at tawagan ng pinuno ng crime laboratory. Isang matalik niyang kaibigan. Dr. Ramirez. Si Rick ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay direkta at walang palikoy. May ipapadala kong isang lumang digital na kamera. Ayokong malaman kung may fingerprints o DNA. Gusto kong malaman kung ano ang mga alaala sa loob niyan. Gusto kong makita ang mga huling nakita ng mga mata nila. Ituring ninyo yan na parang ito na lang ang natitirang saksi na buhay. Nang gabing yon, matapos umalis ang lahat, naiwan si Rick sa kanyang tahimik na opisina. Ang tanging liwanag ay mula sa isang lumang desk lamp na nagbibigay kulay sa usok mula sa kanyang sigarilyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang nakatagong drawer sa ilalim ng kanyang mesa. Isang drawer na hindi niya binubuksan ng madalas. Kinuha niya ang isang lumang litrato na mga gilid ay naninilaw at malutong na. Ang nakangiting mukha ng maliit na si Ana Reyes na may hawak na isang bulaklak na daisy. Inilagay niya ito sa tabi ng crime scene photo mula sa Mindoro ang larawan ng dalawang kalansay na magkayakap sa madilim na kuweba. Tinitigan niya ang dalawang larawan, ang nawala at ang natagpuan. Ang tanong at ang posibleng sagot. Ang multo ng nakaraan at ang hamon ng kasalukuyan. Sa pagkakataong ito, bulong niya sa sarili. Ang usok ay pumalibot sa kanyang mga salita. Magiging iba. Ang imbestigasyon ay hindi na lamang tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagbabayad ng isang lumang utang. Ikatlong bahagi ang mga tahimik na litrato. Makalipas ang 2 linggong puno ng paghihintay, isang tawag ang natanggap ni Rick. Ang boses sa kabilang linya ay pagod ngunit puno ng tagumpay. Inspektor, nakuha na namin. Sa isang madilim at malamig na silid sa loob ng crime laboratory, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malaking monitor sa dingding. Si Rick ay nakaupo sa harap nito, tahimik na nakamasid. Sa tabi niya ay isang batang forensic technician na ang mga mata ay puno ng paghanga at kaunting takot sa alamat na kanyang katabi. 47 litrato lahat-lahat. Sir, sabi ng technician. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Milagro na gumana pa ang memory card matapos ang 11 taon sa ilalim ng lupa. Simulan mo. Maikling gutos ni Ritz. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa blankong screen. Ang unang litrato ay lumitaw na tila isang multo mula sa nakaraan. Hulyo 5, taong 2009. Ang kulay ay bahagyang kupas. Ngunit ang emosyon ay buhay na buhay. Si Amelia Sandoval, nakangiti. Ang kanyang mukha ay puno ng sigla at pagkamangha habang itinuturo ang isang maliit na bulaklak na kulay lila sa gilid ng isang sapa. Sa likod niya, si Sofia ay ginagaya ang kanyang ina. Ang maliit nitong daliri ay nakaturo rin. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng sikat ng araw. Ang kaligayahan sa larawang yun ay dalisay at halos nahahawakan. Sumunod ang iba pang mga litrato. Isa-isa, na tila mga pahina ng isang lumang album. 30 larawan. Isang tahimik na tala-arawan ng kanilang mga huling masasayang araw. Mga detalyadong kuha ng iba't ibang halaman ang mga ugat nito. Ang mga dahon, ang mga bulaklak. Isang larawan ni Sofia na nakadila. Sinusubukang hulihin ang isang malaking asul na tutubi. Isang selfie na makina. Ang kanilang mga pisngi ay magkadikit. Ang kanilang mga mata ay kumikinang habang kumakain ng kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Sa bawat larawan, nadarama ni Rick ang pagmamahal, ang pagkamangha sa mundo, ang simpleng kaligayahan ng isang ina at anak na magkasama. Sa bawat ngiti ni Sofia, nakikita niya ang multo ni Ana Reyes at ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Ituloy mo, sabi ni Rick. Ang kanyang boses ay bahagyang namamaos at sa 31 litrato, nagbago ang lahat. Nawala ang malinaw na landas. Ang paligid ay naging mas siksik. Ang mga puno ay mas malalaki at mas madidilim. Ang liwanag ay humina. Na tila ang araw ay nahihirapang sumilip sa makapal na mga dahon sa itaas. Nawala na rin ang mga nakangiting selfie. Ang mga sumunod na kuha ay tila kinunan ng nagmamadali. Ang ilan ay malabo, mga larawan ng mga kakaibang marka sa mga puno, mga sangang nabali sa isang partikular na paraan, isang tumpok ng mga bato na hindi natural ang pagkakaayos. Tila si Amelia ay hindi na kumukuha ng litrato para sa kanyang pag-aaral, kundi para mag-iwan ng mga palatandaan. Isang desperadong pagtatangkang tanda ng daan pabalik. Ang tensyon sa silid ay tumitindi. Bawat pag-click ng mouse ay tila isang malakas na tunog sa nakabibinging katahimikan. Ang technician ay hindi na nagsasalita. Ang kanyang mga kamay ay marahang gumagalaw sa ibabaw ng keyboard. Si Rick ay nakasandal pasulong. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod.
Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ika-46 na litrato. Isang malabong kuha ng mga ugat ng isang malaking puno na tila isang pugad ng mga ahas. Walang espesyal dito. Isa pa. Utos ni Hick. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. At lumitaw ang huling litrato, ang ika-47. Ito ay malabo at magalaw. Malinaw na kinunan sa gitna ng matinding pagkasindak. Ang mukha ni Sofia ang sumakop sa kalahati ng frame. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka na parang sumisigaw ngunit walang tunog na lumalabas. Ito ay isang selfie na kinunan ng hindi sinasadya. Isang huling desperadong pagpindot sa isang botones sa gitna ng kaguluhan. Ngunit hindi ang takot sa mukha ni Sofia ang nagpatigil sa paghinga ni Rick. Ito ay ang anino sa likod niya. Sa likod ni balikat ni Sofia, bahagyang wala sa focus ngunit malinaw pa rin, ay ang isang figura ng isang lalaki. Nakasuot siya ng pamilyar na damit na may mga kahon-kahong disenyo at isang tradisyonal na salakot. Hindi siya nakatingin sa kamera. Nakatingin siya sa unahan at ang isang kamay niya ay nakataas na tila may itinuturo sa isang direksyon sa malayo, papalayo sa kaligtasan. Palakihin mo ang imahe sa likod niya. Halos pabulong na utos ni Rick. Ang technician ay nag-zoom in. Kahit na malabo, ang damit at ang salakot ay hindi maipagkakamali. Ito ay eksaktong tumutugma sa deskripsyon ng mga saksi sa kung ano ang suot ni Mang Mateo noong huli siyang nakitang kasama ng mag-ina noong taong 2009. Ang anino ay may pangalan na. Ang hinala ay hindi na isang teorya. Pinatay ni Rick ang monitor. Ang silid ay biglang binalot ng kompletong kadiliman na mas madilim pa kaysa sa kuweba kung saan natagpuan ang mag-ina. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng isang katotohanang kakilakilabot. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Rick sa dilim na parang kinakausap ang sarili. Sige, Mang Mateo. Ngayon, pakinggan naman natin ang kwento mo. Ang paghahanap sa nawawala ay tapos na. Ang paghahanap sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ang katotohanan ay nagsimula ng magsalita mula sa katahimikan. Kung naniniwala ka na ito ang mahalagang sandali upang makamit ang hustisya para sa mag-ina, mag-iwan ng komento sa ibaba ng iisang salita. Ika-4 na bahagi ang matanda at ang bundok. Ang nayon sa paanan ng bundok halkon ay isang lugar kung saan ang oras ay tila mas mabagal, na sinusukat hindi sa pamamagitan ng orasan, kundi sa pagtaas at pagbaba ng araw. Ang mga bahay na gawa sa kahoy at kawayan ay nakakalat sa luntiang tanawin, at ang hangin ay laging may amoy ng mga bulaklak, sariwang lupa, at usok mula sa mga sinusunog na kahoy. Dito nakatira si Mang Mateo, sa isang maliit na kubo na halos natatakpan na ng mga gumagapang na halaman, na tila ang bahay mismo ay bahagi na ng gubat. Dumating si Inspector Rick na mag-isa. Iniwan niya ang kanyang sasakyan sa may kalsada at nilakad ang makipot na landas patungo sa kubo. Walang sirena, walang uniforme. Isang matandang lalaki na dumadalaw sa isa pang matandang lalaki. Naabutan niya si Mang Mateo na nakaupo sa isang silyang yantok sa kanyang beranda. Dahan-dahang humihigop ng mainit na salabat mula sa isang basong gawa sa kawayan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tuktok ng halkon na bahagyang natatakpan ng mga ulap. Tila hindi siya nagulat sa pagdating ni Rick. Tila hinihintay na niya ito, tulad ng paghihintay niya sa pagdating ng ulan. Magandang umaga po, Mang Mateo, bati ni Rick. Ang kanyang boses ay magalang. Ibinaling ni Mang Mateo ang kanyang tingin mula sa bundok patungo kay Rick. Tumango siya at itinuro ang isang upuan sa tabi niya. Maupo ka, Inspektor. Alam kong darating ka. Ang pag-uusap ay hindi nagsimula na parang isang interogasyon. Ito ay nagsimula na parang isang kwentuhan sa pagitan ng dalawang taong matagal nang hindi nagkita. Inalok ni Mang Mateo si Rick ng salabat, na tinanggap naman nito. Ang init at anghang ng luya ay gumapang sa lalamunan ni Rick. Isang kakaibang ginhawa sa gitna ng tensyon na namumuo sa pagitan nila. Nagsimula si Rick sa isang pangkalahatang tanong. Isang paraan para buksan ang usapan. Tinanong niya kung naaalala pa ba ni Mang Mateo ang isang mag-inang dayuhan, isang siyentipiko, na nagpunta roon 11 taon na ang nakalipas. Ang mukha ni Mang Mateo ay nagpakita ng isang bakas ng kalungkutan. Isang kalungkutang tila pinag-aralan ngunit napaka-epektibo. Paano ko sila makakalimutan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng pagsisisi. Si Amelia at ang kanyang anak na si Sofia. Napakabuting tao ng babaeng yon. Magalang, hindi tulad ng ibang mga dayuhan. Marunong rumespeto sa aming kultura at sa bundok. Nagpatuloy si Mang Mateo sa pagkukwento. Isang kwentong perpekto na walang anumang butas.
Ikinuwento niya kung paano niya sila ginabayan sa mga ligtas na landas. Ikinuwento niya kung gaano kainteresado si Amelia sa bawat halaman, bawat ugat. Ngunit, ayon sa kanya, may isang apoy sa mga mata ni Amelia. Isang apoy ng kaalaman na minsan ay mahirap kontrolin at nagiging kapusukan. Siya ay isang mabuting babae. Napakabutsi. Pagulit ni Mang Mateo, na tila sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ngunit ang kanyang pagkauhaw sa kaalaman. Minsan, ito ang nagiging dahilan ng pagiging pabaya. Binalaan ko sila. Paulit-ulit, sinabi ko sa kanila na may mga lugar sa bundok na ito na hindi para sa mga tagalabas. Mga lugar na sagrado. Mga lugar kung saan kahit ang hangin ay may sariling batas at hindi dapat binubulabog. Ngunit naniniwala siyang kaya niyang unawain ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mga libro. Ang kwento ay napakaluhikal. Isang kwentong madaling paniwalaan ng sinumang hindi nakakita sa huling litrato sa kamera. Isang kwentong maingat na naglilipat ng sisi sa biktima, na ginagawa siyang responsable sa sarili niyang kamatayan. Hindi binanggit ni Rick ang litrato. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa halip, nagtanong siya ng isang simpleng tanong na tila walang mali siya. Saan po ninyo sila huling nakita? Mang Mateo. Itinuro ni Mang Mateo ang isang direksyon sa kabundukan. Isang lugar na kilala sa mga biglaang pagbabago ng panahon at mga malalagim na bangin. Papunta sila roon sa isang bangin na maraming pambihirang halaman. Puno sila na siga-siga. Nakita ko sa kanilang mga mata. Sinubukan ko silang pigilan. Sinabi kong delikado, ngunit mapilit sila. Ang huli kong ginawa, sabi niya. At tumingin siya sa malayo na tila nagbabalik tanaw sa isang masakit na alaala. Ay pinagdasal ko sila sa mga espiritu ng bundok. Lahat ng sinabi niya ay walang butas. Lahat ay kapani-paniwala. Perpekto. At iyon mismo ang problema. Tumayo na si Hick para umalis. Nagpasalamat siya kay Mang Mateo sa oras nito. At sa masarap na salabat. Tumango si Mang Mateo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng marangal na kalungkutan. At habang si Rick ay naglalakad na palayo sa landas, nagsalita si Mang Mateo sa kanyang likuran. Isang pangungusap na tila wala lang. Isang kasabihan ng isang matanda. Ngunit ito ang nag-iwan ng pinakamalaking marka kay Rick. Tungkulin nating mga matatanda na protektahan kung ano ang natitira. Sabi ni Mang Mateo. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng bahagyang pait. Isang emosyong hindi niya nakontrol. Sapagkat ang bundok na ito, napakarami nang nawala sa kanya. Huminto si Rick sa kanyang paglalakad ngunit hindi lumingon. Ang salitang iyon, nawala. Hindi ito sinabi na parang isang simpleng obserbasyon. Sinabi ito ng may bigat. May personal na sakit, isang hinaing na nanggagaling sa isang malalim na sugat. Nagpatuloy si Rick sa paglalakad. Ang lasa ng luya ay napalitan ng lasa ng pagdududa sa kanyang bibig. Alam na niya. Ang kwento ni Mang Mateo ay hindi isang kasinungalingan. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Isang katotohanang binaluktot ng isang matagal ng sugat na hindi pa gumagaling. Hindi ito ang salaysay ng isang simpleng saksi. Ito ay ang salaysay ng isang taong minsan na ring nakaranas ng matinding pagkawala. Ang imbestigasyon ay kailangan ng bagong direksyon. Isang direksyong hindi nakaturo sa bundok, kundi sa nakaraan. Ikalimang bahagi ang alingaw-ngaw ng nakaraan. Umalis si Inspector Rick sa kubo ni Mang Mateo na may dalang higit pa sa mga tanong. Dala niya ang bigat ng isang salita. Isang salitang binitiwan na tila isang batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa na wala. Ang salitang iyon, na sinabi ni Mang Mateo na may kasamang pait na hindi maikukubli, ang naging susi. Naintindihan ni Rick na ang pinto patungo sa katotohanan ng kaso ng taong 2,000 ay nakakandado at ang susi ay hindi matatagpuan sa kasalukuyan. Ito ay nakalibing sa nakaraan. Kailangan niyang buksan ang isang mas lumang kaso, isang kasong hindi kailanman naisulat sa anumang opisyal na ulat ng pulisya. Isang kasong ang tanging talaan ay ang mga peklat sa puso ng mga taong naiwan. Hindi siya bumalik sa himpilan ng pulisya. Ang mga sagot na kailangan niya ay wala sa mga folder o sa mga computer. Ito ay nasa mga bulong ng hangin at sa mga alaala ng mga tao. Nagtungo siya sa nag-iisang sari-sari store sa nayon. Isang maliit na tindahan na ang mga dingding na gawa sa kahoy ay puno ng mga lumang kalendaryo. Nakupas na ang kulay at mga patalastas ng sabon at soft drinks mula pa sa nakaraang dekada. Dito, sa gitna ang pinaghalong amoy ng suka, kape at alikabok, umupo si Rick sa isang maliit na bangko at bumili ng isang boteng soft drink na hindi na gaanong malamig. Sa likodo energy counter isang matandang babay. Si Aling Nida. Ang kanyang edad ay nasa 80 na.
at ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga panahong nagdaan. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Mga matang nakakita na ng halos 8 dekada ng pagbabago, pag-asa at trahedya sa maliit na nayong yon. Siya ang buhay na aklatan ng lugar. Nagkunwari si Rick na isa lamang siyang turistang interesado sa kasaysayan ng lugar. Nagtanong siya tungkol sa mga lumang pamilya, sa mga dating tradisyon, sa kung paano nagbago ang buhay sa paanan ng halkon. Si Aling Nida ay matiyagang sumasagot. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Ngunit hindi siya isang ordinaryong matanda na madaling makuha ang loob. Matapos ang ilang minutong pakikinig sa mga tanong ni Rick na tila paikot-ikot, huminto siya sa pag-aayos ng mga nakasabit na sitsirya at tumitig ng diretso sa inspektor. Isang titig na tila tumatago sa kanyang pagkukunwari. Hindi mo hinahanap ang kwento ng nawawalang mag-ina. Hindi ba? Inspektor, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nagtatanong, kundi nagsasabi ng isang katotohanan. Hinahanap mo ang kwento ni Mateo. Natigilan si Rick. Ang talas ng pag-iisip ng matanda ay humiwa sa kanyang maingat na inihandang plano. Wala nang dahilan para magpanggap pa. Marahan siyang tumango. Bumuntong hininga si Aling Nida. Isang tunog na tila nagmula pa sa isang malayong panahon. Kumuha siya ng isang maliit na bangko at umupo sa tapat ni Rick. Ese kabilang panig energy counter. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, sa labas ng bukas na pinto, na parang binabasa ang isang pahina mula sa isang librong siya lang ang nakakakita. Ang Mateo na kilala mo gayon, simula niya, ay anino na lamang ng dating Mateo. Isang tuyong puno na lamang ang natira sa isang malagong gubat. Noong dekada 80, siya ang pinakamatikas, pinakamasayahing lalaki sa nayong ito. Malakas ang kanyang katawan, ngunit mas malakas ang kanyang tawa. Naku, ang tawa niya. Parang kulog na kayang pawiin ang kahit anong lungkot. Ikinuwento ni Aling Nida ang tungkol kay Elena, ang asawa ni Mateo. Isang babaeng may mga ngiting kasing ganda ng bukang liwayway at mga kamay na kayang magpatubo ng kahit anong halaman, at ang kanilang nag-iisang apo, si Lito. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki na buntot ng buntot sa kanyang lolo, na ang bawat tanong ay isang bagong pakikipagsapalaran. Sila ang mundo ni Mateo, ang kanyang araw at ang kanyang mga bituin. At pagkatapos, dumating ang kumpanya ng minahan, sabi ni Aling Nida, at biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Nawala ang init, napalitan ang lamig, mga taong mula sa syudad, na may dalang malalaking makina na umuugong araw at gabi, at mga pangakong pagunlad na nakasulat sa magagandang papel. Ngunit ang dala nila ay pagkawasak. Sinira nila ang isang bahagi ng bundok, isang lugar na sagrado para sa mga katutubo, isang lugar na pinaniniwala ang pinamamahayan ng mga espiritu. Binalaan sila ni Mateo. Binalaan sila ang lahat ng matatanda. Ngunit ang kanilang mga salita ay hangin lamang sa mga taong ang naririnig lang ay ang tunog ng ginto. At dumating ang gabing yon. Pagpapatuloy ni Aling Nida. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa alaala. Isang gabi ng walang tigil na ulan. Narinig namin ang isang ugong. Isang ugong na hindi galing sa langit. Ito ay nanggagaling sa sinapupunan ng lupa. At pagkatapos, gumuho ang isang bahagi ng bundok. Ang bahagi kung saan sila nagmimina. Ang bahagi kung saan nakatayo ang bahay ni Mateo. Inilarawan niya ang eksena na may nakapangingilabot na kalinawan. Si Mateo, nakararating lang mula sa kabilang baryo, ay tumakbo sa gitna ng ulan at makapal na putik. Sumisigaw ng mga pangalang hindi nasasagot. Ngunit ang bahay nila ay wala na. Ang hardin ni Elena ay wala na. Ang tanging nandoon ay isang malaking bunton ng lupa, magabato, at mga nabaling puno. Nawalan kami ng mga kaibigan at kapitbahay noong gabing yon, sabi ni Aling Nida. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit si Mateo, nawalan siya ng buong mundo pagkatapos makinig sa kwento. Nagpasalamat si Rick at nagpaalam. Nagtungo siya sa munisipyo at sa silid-aklatan ng probinsya. Naghanap ng mga lumang dyaryo at opisyal na dokumento. At doon niya nakita ang malamig at walang pusong katotohanan na nakasulat sa itim na tinta. Isang maliit na artikulo sa isang lokal na pahayagan na may petsang 1,988. Ang headline, pagguho ng lupa sa Mindoro. Itinuring na natural na kalamidad. Nakasaad sa ulat na ang kumpanya ng minahan ay lubos na nalulungkot sa nangyari at nagbigay ng maliit na pinansyal na tulong sa mga pamilya. Walang sino man ang nanagot. Walang hustisyang nakamit. Ang batas ay natulog. At ang mga biktima ay tuluyang nalibing. Hindi lang sa ilalim ng lupa, kundi sa ilalim ng limot. Nang gabing yon,
Umupo si Rick sa dalampasigan. Nakatingin sa madilim na anyo ng bundok halkon sa ilalim ng mga bituin. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang huling litrato ni Sofia na puno ng takot. Ang mga salita ni Mang Mateo na puno ng pait. Ang trahedya ng nakaraan na puno ng inustisya. Naintindihan na niya. Para kay Mang Mateo, si Amelia Sandoval ay hindi lamang isang babae na nagngangalang Amelia. Siya ang simbolo ng lahat ng tagalabas na dumating sa kanilang lupain para kumuha. Siya ang kumpanya ng minahan. Siya ang gobyerno na nagpabaya. Siya ang batas na hindi gumana. Ang kanyang pagkamatay at ng kanyang anak ay hindi isang simpleng pagpatay na dulot ng galit. Ito ay isang ritual. Isang paghuhukom na inabot ng 30 taon para isagawa. Tumayo si Rick at pinagpag ang buhangin sa kanyang pantalon. Nakuha na niya ang sagot sa tanong na, bakit? Ngayon, kailangan na niyang harapin ang katotohanan yon. Ika-6 na bahagi ang peklat ng bundok. Kinabukasan, hindi agad bumalik si Inspector Rick sa kubo ni Mang Mateo. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Bago niya harapin ang isang taong hinubog ng isang malalim na sugat, kailangan muna niyang makita at mahawakan ang mismong sugat. Kailangan niyang tumayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naglakad siya. Kasama ang isang batang gabay mula sa nayon na ang lolo ay isa sa mga nasawi nun. Ang pag-akyat ay isang uri ng peregrinasyon. Ang landas ay makitit at matarik. At ang hangin ay unti-unting lumalamig habang sila ay tumataas. Matapos ang halos 1 oras na pag-akyat, huminto ang gabay sa isang patag na bahagi. Dito la po yung, Sir, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Itinuro niya ang isang malawak na lugar sa gilid ng bundok. Tumingin na si Rick. At sa isang sandali, tila napigil ang kanyang paghinga. Sa gitna ng luntiang kagubatan na puno ng buhay, may isang malaking bahagi na kalbo at tahimik. Ang lupa ay may ibang kulay. Mas maputla at mas mabato. Na tila ang balat ng bundok ay natuklap at hindi na muling tumubo. Walang malalaking puno ang nakatayo rito. Tanging mga damo at maliliit na baging lamang na tila nag-aatubiling gumapang sa ibabaw nito. Ito ay isang peklat. Isang permanenteng marka ng isang matinding pinsalang nangyari matagal na ang nakalipas. Dito naganap ang pagguho ng lupa. Lumapit si Rick sa gilid ng peklat. Yumuko siya at hinawakan ng lupa. Kakaiba ang pakiramdam nito. Sa kanyang palad magaspang, tuyo, at walang buhay. Kahit na umulan kamakailan. Ito ang abo ng isang dating paraiso. Dito sa lugar na ito, ang bundok ay umiyak at ang kanyang mga luha ay putik at mga bato na lumamon sa lahat. Habang nakatayo roon si Rick, ang kwento ni Aling Nida ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi na bilang isang kwento, kundi bilang mga matingkad at masakit na mga imahe na tila nangyayari sa kanyang harapan. Taong 1988. Isang hapon bago ang trahedya. Ang hangin ay puno ng amoy ng bulaklak ng sampagita at ng nilulutong pagkain. Si Mateo, isang lalaking nasa kalakasan ng kanyang edad, ay nagbubuhat ng kanyang 6 na taong gulang na apo na si Lito sa kanyang mga balikat. Ang tawa ng bata ay sumasabay sa ihip ng hangin. Isang dalisay na tunog ng kaligayahan. Lolo, mas mataas pa. Kaya kong abutin ang mga ulap sigaw ng bata sa kanilang likuran, sa maliit nilang kubo. Si Elena, ang asawa ni Mateo, ay naghahanda ng pagkain para sa nalalapit na pista sa nayon. Ang kanilang maliit na bahay ay hindi malaki, ngunit ito ay puno ng buhay, ng init at ng pagmamahal. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng kanilang paraiso, may isang ugong. Ang walang tigil na ugong ng mga makinang kumakain sa laman ng bundok. Ilang linggo nang nakikipagtalo si Mateo sa mga inhinyero ng minahan. Itinuturo niya ang mga bitak sa lupa na hindi pa dating naroroon. Ang pagbabago sa kulay ng tubig sa sapa na dati kasing linaw ng kristal. Ngunit ang kanyang mga babala na nagmumula sa karunungang ipinamana ng kanyang mga ninuno ay tila mga bulong lamang na tinatangay ng hangin. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ang aming mga makina ay moderno. Alam namin ang aming ginagawa. Sabi ng isang batang inhinyero na may suot na salaming pang-araw na tila mas malaki pa sa kanyang mukha. Dumating ang gabing yon. Ang langit ay itim na itim. Walang kahit isang bituin. Malakas ang ulan, na tila ang langit mismo ay nagagalit. Nasa kabilang baryo si Mateo para tumulong sa paghahanda para sa pista. Habang pauwi, napansin niyang ang ulan ay kakaiba. Ang bawat patak ay tila mabigat, puno ng galit at babala. At pagkatapos, narinig niya ito. Hindi isang pagsabog, kundi isang mahaba at malalim na ugong
na nanggagaling sa sinapupunan ng lupa. Isang tunog ng isang higanting nag-iinat at nababali ang mga buto. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang buong buhay. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga paa. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Sumisigaf siya. Helena Lito, ngunit ang kanyang boses ay nilalamon ng ugong at ng malakas na buhos ng ulan. Nang makarating siya sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang bahay, wala siyang nakita. Wala. Tanging isang dambuhalang bunto ng basang lupa, mga naglalakihang bato, at mga nabaling puno. Ang kanilang bahay, ang kanilang hardin, ang kanyang pamilya, ay nandoon sa ilalim ng lahat ng yon. Sa loob ng 2 araw at 2 gabi, naghukay si Mateo gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay nasira. Ang kanyang mga palad ay nagdugo at halos maging laman na lamang. Ngunit hindi siya tumigil. Ang mga taga-nayon ay tumulong. Ngunit alam nilang wala ng pag-asa. Sumisigaw pa rin siya. Ngunit ang mga pangalan ay naging mga ungol na lamang ng isang sugatang hayop. Mga tunog na walang kahulugan kundi sakit. Dumating ang mga opisyal mula sa syudad. Nakabota sila at may dalang mga clipboard. Tiningnan nila ang lugar. Nag-usap-usap. Naglabas sila ng isang ulat. Natural na kalamidad. Sabi nila, act of God. At pagkatapos, umalis sila. Iniwan nila si Mateo na mag-isa. Nakaluhod sa ibabaw ng libingan ng kanyang pamilya, na may dalang isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa ugong ng gumuhong lupa. Natapos ang pagbabalik tanaw. Tumingin si Rick mula sa peklat sa lupa patungo sa tuktok ng halkon. Naintindihan na niya ang lahat sa isang parang hindi kayang ipaliwanag ng anumang ulat ng pulisya. Hindi na niya nakikita si Mang Mateo bilang isang suspek na kailangang hulihin. Ang nakikita niya ay isang kaluluwang namatay, 30 taon na ang nakalipas sa mismong lugar na ito. At ang natira na lamang ay isang aninong naglalakad na naghihintaying tamang oras para maningil. Alam na ni Rick kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang susunod nilang paghaharap ay hindi isang interogasyon. Ito ay isang pagtatagpo sa pagitan ng 2 taong may malalalim na peklat na naghahanap ng isang uri ng pagtatapos. Ikapitong bahagi ang tahimik na pag-usap. Muling bumalik si Inspektor Rick sa kubo ni Mang Mateo. Ang araw ay palubog na at ang liwanag ay nagbibigay ng isang malungkot na ginintuang kulay sa buong nayon. Ang eksena ay payapa, isang malaking kontradiksyon sa bigat na dala ni Rick sa kanyang puso at sa katotohanang malapit ng mabunyag. Naabutan niya si Mang Mateo sa parehong lugar, sa parehong silyang yantok, na tila hindi umalis mula sa kanilang huling pag-uusap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakatingin si Mateo sa bundok. Nakatingin siya sa landas, kay Rick, habang ito ay papalapit. Sa kanyang mga mata, may isang uri ng pag-alam. Isang pagtanggap na ang mahabang paghihintay ay malapit ng matapos. Umupo si Rick sa upuan sa tapat niya. Walang nag-alok ng salabat. Walang batiang naganap. Sa loob ng ilang minuto, na tila isang kawalang hanggan. Tanging ang tunog lamang ng mga kuliglig na nagsisimula ng mag-ingay para sa gabi ang maririnig. Isang katahimikang mas mabigat at mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Si Rick ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-akusa. Ang kanyang boses ay mahina, punong pagod, ngunit may kasamang pag-unawa. Pinuntahan ko ang lugar. Mahinang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga kamay ni Mateo na nakakuyom. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang inyong bahay. Bahagyang nanigas sa mga balikat ni Mateo. Narinig ko ang kwento. Pagpapatuloy ni Rick. Tungkol kay Elena at sa batang si Lito. Sa pagbanggit ng mga pangalan, isang bagay ang nabasag sa loob ni Mang Mateo. Ang matigas na maskara ng isang marangal na matanda na kanyang isinuot na parang baluti sa loob ng 30 taon ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang kanyang mga balikat na laging tuwid na parang isang puno ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa brasong Gosilya ay mahigpit na kumuyom na halos mamuti na mga buko. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rick ang isang bagay sa mga mata ng matanda na hindi lamig. Ito ay sakit. Dalize, puro, at walang hangganang sakit. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa isang mata ni Mateo. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong dumaan sa mga guhit sa kanyang pisngi na parang isang maliit na sapa na sa wakas ay natagpuan ng daan pababa sa isang tuyong ilog. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi na malumanay at kontrolado. Ito ay magaspang at puno ng sakit.
na parang mga batong hinihila mula sa ilalim ng isang malalim at tuyong balon. Hindi ko sila ginalaw, sabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa sahig na kawayan. Ang bundok na ito. May sarili siyang batas. May sarili siyang hustisya. Ang batas ng tao at isang tawa na walang tunog. Isang tawang puno ng pait ang kumawala sa kanya. Ang batas ng tao ay para lamang sa mayayaman, sa mga taga-syudad na may dalang pera at mga magagandang papeles. Para sa amin, para sa mga tulad ni na Elena at Lito, wala itong silbi. Tumingala siya at tiningnan si Rick ng diretso. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na ngayon sa isang malamig na apoy. Hindi ako ang humatol. Ang bundok ang humatol. Ako ay isang hardinero lamang. Isang hardinerong nag-aalis ng mga may sakit na sanga para hindi na kumalat ang sakit at masira ang buong hardin. Ginawa ko lamang ang daan. Tinanggal ko ang mga peking karatula na ginawa ng tao na nagsasabing ligtas dito at hinayaan kong ang bundok mismo ang humusga sa kanilang kapabayaan at kawalang galang. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin na nakabalot sa isang pilosopiyang binaluktot ng sakit at kawalan ng pag-asa. Tahimik lamang na nakikinig si Rick. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nanghusga. Isa lamang siyang saksi sa tuluyang pagguho ng isang kaluluwa. Si Amelia at si Sofia. Tanong ni Rick. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na parang natatakot na baka mabasag ang sandaling yon. Sila ba? Sila ba ay mga may sakit na sanga? Nagtagal bago sumagot si Mang Mateo. Tumingin siya muli sa bundok, na ngayon ay halos nilalamon na ng dilim ng gabi. Sila ay mga tagalabas, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na parang nagsasabi ng isang simpleng katotohanan. At ang mga tagalabas ang kumuha sa lahat ng mayroon ako. Yun ang pinakamalinaw na pag-amin. Isang hatol na ibinaba 30 taon na ang nakalipas, na isinagawa 11 taon na ang nakaraan, tapos na ang pag-uusap. Wala nang kailangang sabihin. Tumayo si Rick. Ang ginintuang liwanag ng hapon ay napalitan na ng kulay ubing takip silim. Oras na po. Mang Mateo, sabi ni Rick. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi boses ng isang pulis, kundi boses ng isang taong nakakaunawa. Tumango si Mang Mateo. Walang pagtutol. Walang galit. Isang pagtanggap na parang hinihintay na niya ang sandaling ito. Hindi lang sa loob ng ilang araw, kundi sa loob ng 30 mahahabang taon. Ang imbestigasyon ay tapos na. Ngunit ang kwento ng mga taong naiwan at ang paghahanap ng isang ibang uri ng hustisya ay nagsisimula pa lamang. Ang huling pag-amin ay binitiwan na, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang sakit na naging bato na. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito, maaari po bang mag-iwan kayo ng komento ng salitang sakit sa ibaba upang malaman ko na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang kwento. Ang kwento kung paano haharapin ng hustisya ang ganitong kalalim na sakit. Ikawalong bahagi, hustisya para sa mga multo. Walang narinig na sigaw. Walang pagtutol. Walang marahas na pagkaladkad. Ang pag-aresto kay Mang Mateo ay naganap sa ilalim ng takip silim, sa isang katahimikang halos sagrado, na parang isang ritual na matagal nang nakatakda. Dahan-dahan lamang siyang tumayo. Isinuot ang isang lumang jacket at sumama kay Inspektor Rick na parang isang matandang kaibigan na ihahatid siya sa kanyang huling hantungan. Ngunit kinabukasan, ang katahimikang yon ay sinira ng isang malakas at magulong ingay. Ang balita ay sumabog na parang isang bulkan. Ang lava nito ay umagos sa bawat telebisyon, radyo at pahayagan sa buong kapuluan. Alamat ng bundok halkon. Isa palang mamamatay tao sigaw ng mga headline sa mga dyaryo. Ang mga letra ay malalaki at itim na itim. Sa telebisyon, ang kanyang mukha, na dati isang simbolo ng karunungan ng katutubo at ng misteryo ng kalikasan, ay ipinapakita na ngayon sa tabi ng mga salitang serial killer at halimaw sa bundok. Ang buong bansa ay nagulantang. Ang kwento ay naging isang pambansang usap-usapan. Isang mainit na debate sa mga umpukan ng kape at sa mga social media. Ito ay naging isang salamin kung saan tinitingnan ng lipunan ang sarili nitong mga sugat, ang hidwaan sa pagitan ng hustisya ng katutubo at ng batas ng tao, ang walang hanggang laban sa pagitan ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan, at ang madilim na katotohanan ng sakit. Kapag hindi ginamot, ay maaaring maging isang sandata. Ngunit para sa mga taong direktang hinipon ng trahedya, ang ingay na ito ay may ibang kahulugan. Ito ay ang tunog ng isang mundong gumuho. Para kay Julio Gomez, ang batang park ranger. Ang balita ay parang isang malakas na lindol na yumanig
sa mismong pundasyon ng kanyang mundo. Ang taong kanyang tiningala, ang taong nagturo sa kanya ng mga pangalan ng puno at ng mga lihim na wika ng gubat, ay isa palang berdugo. Umupo siya ng mag-isa sa kanyang maliit at masikip na opisina. Nakatingin sa mga librong tungkol sa mga halaman ng Mindoro na ibinigay sa kanya ni Mateo bilang regalo. Hinaplos niya ang mga pahina, ang mga detalyad PCM edge ng mga bulaklak at dahon. Bawat pahina, bawat larawan, ay tila nabahiran na ngayon ng dugo. Ang kaalamang ibinahagi sa kanya ay tila isang lason na nakabalot sa matatamis na salita. Ang paggalang niya sa kultura ay naging isang malaking tanong. Paano mo igagalang ang isang karunungan na may kakayahang pumatay? Ang kanyang pagmamahal sa halcon ay nanatili. Isang pagmamahal na nakaukit sa kanyang dugo. Ngunit ito'y nabahiran na ng isang bagong uri ng takot at isang malalim na kalungkutan. Para kay Inspector Rick, ang pagsasara ng kaso ay hindi nagdala ng kapayapaan na kanyang inaasahan sa loob ng 15 taon. Matapos niyang ihatid si Mateo sa himpilan, bumalik siya sa Maynila at isinumite ang kanyang huling ulat. Ang folder ng Sandoval case ay isinara at inilagay sa isang metal na cabinet, kasama ng daan-daang iba pang mga kwento ng trahedya. Opisyal na siyang retirado. Ngunit sa kanyang tahimik na bahay sa labas ng syudad, ang katahimikan ay naging isang malaking espasyo. Isang kawalan na puno ng mga multo. Ang multo ni na Amelia at Sofia. Ang multo ng pamilya Reyes. At ngayon, ang multo ni Mang Mateo. Naintindihan niya na kapag ginugol mo ang iyong buhay sa paghabol sa mga halimaw, hindi maiiwasan na ang kanilang amoy, ang kanilang kadiliman, ay kumapit sa iyo. Ang paghahanap ng hustisya para sa mga patay ay kumitil sa isang bahagi ng kanyang sarili. Isang bahaging hindi na maibabalik ng anumang pensyon o parangal. At para kay David Sandoval, ang balita ay hindi isang pagsasara. Ito ay isang panibagong pagbubukas ng isang mas malalim, mas komplikado, at mas masakit na sugat. Si David Sandoval ay isang arkitekto. Ang kanyang mundo ay binubuo ng mga linya, anggulo, mga kalkulasyon, at mga plano. Isang mundong may lohika at kaayusan. Sa loob ng 11 taon, namuhay siya sa isang bilangguan ng kalungkutan. Isang bilangguan na ang mga rehas ay gawa sa mga tanong na paano kung sumama siya sa kanila, paano kung pinili nila ang ibang bundok, paano kung umulan ng mas maaga. Tinanggap niya ang kanilang pagkamatay bilang isang malupit na aksidente, isang resulta ng walang pusong kalikasan, isang trahedyang walang may kasalanan, kahit walang mapagbubuntunan ng galit. Ngunit ang katotohanang dinala ni Inspector Rick sa kanyang malinis at modernong opisina ay winasak ang lahat ng yon. Nakaupo si David sa kanyang silyang gawa sa katad, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa salamin, nakaharap kay Rick. Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit. Tila siya naging isang estatwa. Ang kanyang katawan ay naging kasing tigas ng konkretong ginagamit niya sa kanyang mga gusali. Ang kanyang asawa at anak ay hindi biktima ng isang aksidente. Sila ay pinili. Sila ay hinatulan. Sila ay ninakaw, hindi ng kalikasan, kundi ng isang kalkuladong galit ng isang taong hindi man lang nila kilala. Ang dating malabong sakit ay nagkaroon na ngayon ng isang konkretong anyo, isang mukha, isang pangalan. At ang katotohanan yon ay mas mabigat dalhin kaysa sa isang dekada ng kawalan ng kasagutan. Tumingin siya sa mga blueprint sa kanyang mesa, mga perpektong disenyo para sa mga gusaling matatag at ligtas. Isang mundong gawa sa lohika at rason. Ngunit ang trahedyang sinapit ng kanyang pamilya ay walang anumang lohika. Ito ay purong kasamaan na isinilang mula sa purong sakit. Ilang araw matapos ang pag-uusap nila ni Rick, sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, nagmaneho si David Patimok patungong Mindoro. Huminto siya sa mismong pasukan ng trail patungo sa bundok Halcon, sa lugar kung saan niya huling hinagkan ng kanyang asawa at niyakap ang kanyang anak. Hindi siya bumaba ang sasakyan. Hinawakan lamang niya ng mahigpit ang manibela. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na. Nakatingin siya sa dambuhalang pader ng lunti ang mga puno sa kanyang harapan, ang lupang minahal ng kanyang asawa, ang lupang kumuha sa kanila. Ang katahimikan ng gubat ay hindi na payapa para sa kanya. Ito ay ang katahimikan ng isang kasabwat, isang katahimikang nagtago ng isang kakilakilabot na lihim sa loob ng napakatagal na panahon. Nandoon siya para tapusin ang isang pag-uusap na biglang naputol 11 taon na ang nakalipas. Ngunit ang bundok, tulad ng dati, ay nanatiling tahimik, nagtatago ng kanyang mga sekreto. Ang hustisya sa papel ay naisagawa na, ngunit ang hustisya para sa pusong naiwan, iyon ay nangangailangan ng ibang uri ng paglilitis. Isang paglilitis na magaganap hindi sa korte,
kundi sa loob ng kanyang sarili. Ikasyam na bahagi ang hardin ang pagpapatawad. Ang paglilitis kay Mang Mateo ay mabilis at tahimik. Isang formalidad na lamang. Sa loob ng isang malaki at malamig na korte na puno ng mga mamamahayag na nag-aabang ng drama at mga mausisang manonood na naghahanap ng isang halimaw, umupo si Mang Mateo sa silya ng akusado. Siya ay matanda na at nanghina. Tila ang lakas na kanyang nakuha mula sa bundok ay unti-unting nawala noong sandaling umamin siya sa kanyang kasalanan. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagdahilan. Tinanggap niya ang lahat ng paratang. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong lamang sa malawak na silid na halos hindi marinig. Ang proseso ng batas ay natapos na, tulad ng pagbaba ng isang martilyo. Ngunit ang kwento ng mga tao ay hindi pa. Dumating ang oras para sa pahayag ng pamilya ng biktima. Si David Sandoval, na nakasuot ng isang simpleng itim na polo, ay tumayo at lumakad patungo sa kinatatayuan ng saksi. Bawat hakbang niya ay matatag. Walang galit sa kanyang muka, tanging isang kalmadong katahimikan. Isang kapayapaang natagpuan matapos ang isang mahabang panahon ng kaguluhan sa kanyang kalooban. Lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Hindi siya nagsalita tungkol sa galit. Hindi siya nagsalita tungkol sa paghihigante. Nagsalita siya tungkol kay Amelia, ang kanyang asawa. Ikinuwento niya ang paniniwala nito na ang lahat ng bagay sa kalikasan ay magkakaugnay, mula sa pinakamaliit na insekto na gumagapang sa lupa hanggang sa pinakamalaking puno na umaabot sa langit. Ikinuwento niya ang walang katapusan nitong pag-usisa sa mga komplikadong relasyong ito, na para sa kanya ay isang sagradong sayaw ng buhay. Nagsalita siya tungkol kay Sofia, ang kanyang anak. Ikinuwento niya ang maliliit nitong kamay na namumulot ng mga makikinis na bato sa sapa. Ang malakas nitong tawa na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan na parang musika ng mga ibon. Higuhit niya ang isang larawan ng dalawang buhay na puno ng pagmamahal at liwanag, hindi bilang mga biktima na dapat kaawaan. At pagkatapos, sa pagtatapos ng kanyang salaysay, hindi niya tiningnan si Mang Mateo. Hindi niya binigyan ng pansin ang aninong nasa sulok ng silid. Sa halip, humarap siya sa hukom, sa mga hurado, at sa lahat ng taong nakikinig, na kumakatawan sa mundong naiwan. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, na puno ng isang bagong natagpuang lakas. Ang alaala ng aking asawa at anak ay hindi pag-aari ng galit, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ito ay pag-aari ng buhay, ng kalikasan at ang kinabukasan. Hindi ko hahayaan na ang 30 taong sakit ng ibang tao ay dumihan pa ang alaala ng aking pamilya kahit isang araw pa. Ang kanilang kwento ay hindi magtatapos sa galit. Ito ay magsisimula sa pag-asa. Nang matapos ang kanyang mga salita, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa korte. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw ng galit at mas malalim pa kaysa sa anumang patak ng luha. Pagkatapos ng paglilitis, ibinuhos ni David ang lahat ng meron siya, ang kanyang enerhiya, ang kanyang yaman, ang kanyang sakit. Pinagsama niya ang kanyang naipon at ang perang natanggap bilang danyos para magtayo ng isang maliit na pundasyon, ang Sandoval Memorial Fund. Bilang isang arkitekto, nagsimula siyang magdisenyo ng isang bagong istruktura. Hindi isang gusali na gawa sa bakal at konkreto, kundi isang istruktura ng pag-asa na gawa sa pagmamahal at layunin. Ang misyon ng pondo ay hindi para labanan ng isang bagay, kundi para lumikha ng isang bagay. Sinusuportahan nito ang mga programang pang-edukasyon para sa mga bata, lalo na sa mga komunidad ng katutubo sa buong Pilipinas. Tinuturuan sila hindi lamang ng mga alituntunin sa kaligtasan sa kalikasan, kundi ng isang malalim at likas na paggalang sa mundo sa kanilang paligid. Ngunit ang unang proyekto nito ang pinakamakahulugan. Bumili ang pondo ng isang maliit na piraso ng lupa malapit sa peklat ng bundok, ang lugar kung saan naganap ang pagguho ng lupa 30 taon na ang nakalipas. At doon, sa tulong ng mga taga-nayon, nagtayo sila ng isang nursery garden para sa mga katutubong halamang gamot, mga halamang pinag-aralan ni Amelia. Ipinangalan nila itong Elena and Lito Memorial Garden. Hindi niya pinatawad ang pumatay sa kanyang pamilya. Hindi niya iyon magagawa. Sa halip, tinalo niya ito sa pamamagitan ng pagtangging hayaan na ang krimen nito ang magtakda ng katapusan ng kwento. Mula sa abo ng isang trahedya na isinilang mula sa sakit, lumikha siya ng isang hardin ng pagpapagaling, hindi lamang para sa alaala ng kanyang magina, kundi para sa alaala ng lahat ng nawala sa bundok na iyon. Ang hustisya ng batas ay tapos na. Ngunit ang hustisya ng puso, ang hustisya ng buhay, ay nagsisimula pa lamang sa sarili nitong mahaba at mapayapang paglalakbay.
Ikasampung bahagi ang mga bagay na naiwan. Isang taon ang lumipas. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Walang pakialam sa mga maliliit na trahedya at tagumpay ng mga tao. Ang mga panahon sa bundok ay nagpalit ng 4 na beses. Mula sa luntiang panahon ng tag-ulan hanggang sa ginintuang panahon ng tag-araw. Ang maingay ng mga headline ay matagal nang napalitan ng mga bagong balita, mga bagong iskandalo, mga bagong kwento. Ngunit para sa mga taong naglakad sa gitna ng kadiliman at nakahanap ng liwanag sa kabilang dulo, ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan ay nanatili, hindi na bilang isang nakabibinging ingay, kundi bilang isang banayad na himig na nagsisilbing paalala. Ang retiradong Inspector Rick ay nagsisimula na ngayon ng kanyang umaga sa pamamagitan ng paglalakad sa isang maliit at tahimik na parke sa kanilang lugar. Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Pinapanood ang mga batang nagtatakbuhan at nagtatawanan habang hinahabol ang mga kalapati. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakikita niya ang mga puno bilang mga puno lamang. Hindi bilang posibleng pinagtataguan ng ebidensya o pinangyarihan ng isang krimen. Natututo siyang tingnan ng mundo ng walang filter ng pagdududa. Sa proseso, nakahanap siya ng isang tahimik at simpleng kapayapaan na hindi niya kailanman nahanap sa loob ng 30 taon ng paglutas ng mga kaso. Ginawa niya ang kanyang trabaho. Binigyan niya ng boses sa mga multo. At ngayon, sa wakas, maaari na rin niyang ipahinga ang mga ito. At ang sarili niya, si Julio Gomez ay napromote. Siya na ngayon ang pinuno ng Visitor Safety and Education Team para sa buong rehiyon ng Mindoro. Ang kanyang kakaibang karanasan ang gumawa sa kanya na pinakaangkop na tao para sa posisyon. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa trabaho. Nagdisenyo siya ng mga bagong trail signs na mas matibay at mas malinaw, na may kasamang mga kwento at paalala mula sa mga katutubong mangyan. At sinanay niya ang mga bagong park ranger na tingnan ng kalikasan hindi lamang bilang isang koleksyon ng mga halaman at hayop, kundi bilang isang buhay na entidad na may sariling kasaysayan at mga batas. Sinisiguro niyang wala ng landas na malilimutan at wala ng babalang hindi maririnig. Sa gitna ng isang kakilakilabot na pagtuklas, natagpuan niya ang kanyang sariling misyon, ang maging isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Si David Sandoval ay nakatayo sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Tahimik na pinapanood ang unang opisyal na field trip na inisponsoran ng Sandoval Memorial Fund. Isang grupo ng mga masisiglang bata mula sa tribong mangyan ang nakapalibot kay Julio Gomez, na ngayon ay isa sa mga pangunahing tagapagsalita ng pondo. Nakikinig sila ng may pagkamangha sa kanyang paliwanag tungkol sa buhay ng isang paru-paro. Ang kanilang mga mata ay puno ng kislap ng pag-usisa. Nakita ni David ang pag-usisa ng kanyang anak na si Sofia sa mga matang yon. Narinig niya ang sigla at pagmamahal sa kalikasan ng kanyang asawang si Amelia sa kanilang masayang tawanan. Ang sakit ng pagkawala ay nandoon pa rin. Isang tahimik at permanenteng kasama sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito isang mapanirang kawalan. Ito na ngayon ang pinagmumulan ng paglikha. Isang bukal ng positibong aksyon na dumadaloy at nagbibigay buhay sa iba. Ang kwento ay nagtatapos kung saan ito nagsimula. Isang tahimik na hapon, habang nag-iikot, muling tinahak ni Julio ang liblib na landas kung saan niya natagpuan ng 2 kalansay 1 taon na ang nakalipas. Ang lupa ay malambot. Ang hangin ay payapa. Huminto siya sa tabi ng malaking bato, sa lugar kung saan dating nakatago ang kuweba. Ang pasukan nito ay natakpan na muli ng mga gumagapang na halaman na tila isinasara na ng bundok ang kabanatang yon. E tulad ng dati, lumuhod siya. Wala siyang inaasahang makita. At wala nga siyang nakita. Tanging madilim na lupa, basang lumot, at isang malalim na katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay iba na. Hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng isang lihim na nakalibing. Ito na ngayon ang payapa at nagpapagaling na katahimikan matapos masabi ang lahat ng kwento. Ang katahimikan kapag ang isang sugat ay nagsisimula ng maghilom. Iniunat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang basang lupa. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Isang simpleng pangangailangang kumonekta sa lupang yon. Nanatili siya roon ng ilang sandali. At pagkatapos, sa isang boses na halos isang isip lamang, isang salita ang kanyang ibinulong sa hangin. Salamat. Hindi malinaw kung kanino siya nagpapasalamat. Siguro sa bundok, na sa wakas ay binitiwan na ang kanyang lihim. Siguro kina Amelia at Sofia, na nagturo sa kanya ng isang masakit ngunit mahalagang aral. O marahil, ito ay isang pasasalamat na ang lahat ng alingaw-ngaw ay sa wakas ay nagsisimula ng maging isang banayad na kapayapaan. Ang bundok halcon ay hindi nakakalimot. Ngunit marunong din itong maghilom. At tulad NG Bundok, ang ating mga kwento ay hindi nagtatapos kung saan nangyari ang trahedya.
Ito ay nagtatapos kung saan pinili nating magtanim ng isang bagong hardin. And sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan natin na ang tunay na hustisya ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte. Ito ay matatagpuan sa ating mga pagpili, ang piliing gawing diwa ng pag-asa, ang isang masakit na alaala, at ang piliing itanim ang kabutihan kung saan minsan ay may tumubong kasamaan. Ito ang diwa na iniwan ni na Amelia at Sofia. Mahalaga para sa akin na malaman ang inyong iniisip. Ano ang aral na inyong nakuha? Mangyaring iwanan ang inyong komento, at kung nais ninyong makarinig pa ng mga kwentong tulad nito na nagbibigay liwanag, maaari po kayong mag-subscribe sa LOP Kwento. Salamat sa pagiging kasama ko hanggang sa dulo. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat kwento.